ito yung isa pa sa important na gusto kong i-reiterate, okay? Para sa mga regardless kung naniniwala ka sa Pi or basher ka ng Pi, wala akong hindi ito yung issue doon, pero ang gusto kong ipaintindi, dapat ninyong malaman na ang Pi network hindi to kagaya ng ibang mga cryptocurrency na may initial coin offering or ICO na tinatawag. O ano namang ibig sabihin nun? Ayan guys, magandang umaga. Pi Network News Update tayo today. Ito yung date and time ng recording natin madaling araw ngayon. Gusto ko lang mag-express ng mga thoughts ko ngayong kakagising ko lang. Katatapos lang natin magkape. Maaga kasi tayo nagising eh. Kaninang madaling araw pagising ko, mababa pa sa 38 pesos itong price action ng Pi. Okay, nasa around the 37 pesos. Pero ngayon, while doing this voiceover, 38 pesos na siya. Okay? So, as of the date and time ng recording natin, down yung price action ng Pi by 12.6% in the past 24 hours. So, ito yung view niya, and then ito yung historical records or yung maximum view na pwede nating makita from the time na na-launch yung Pi Network sa open mainnet, okay? Now, yung pinaka-reason kung bakit ako nag-decide mag-record today is to discuss and ipaintindi, okay, sa ating mga viewers and subscribers yung regarding sa Pi Network initial coin offering, okay? Or yung tinatawag na ICO, okay? Kasi, pagising ko kanina, ito yung nakita ko sa price action ng Pi Network. Bagsak siya. So, ang totoo niyan na based sa mga observation ko sa mga articles online and sa other social media platforms, by the time na release itong announcement ng Pi sa May 14 regarding the Pi Network Ventures, marami yung nadismaya or hindi natuwa kasi they were expecting even more, okay? Yung mga pioneers and Pi enthusiasts, nag-expect sila na yung mas matinong announcement na beneficial sa mga users yung i-release ng Pi Network. Instead, ito yung ni-release nila, which is parang hindi naman directly ma-address yung mga current problems or situation na kinakaharap ng Pi Network, okay? Specifically yung KYC process, okay? Sa current state ng Pi Network ngayon, marami pa rin yung hindi pa completed yung kanilang KYC, okay? Na-stuck sila sa step 9, hindi pa migrated yung Pi coins nila sa transferable and mainnet wallet balance, okay? So maraming nadismaya dito, okay? And ako, makikita nyo dito sa right side yung mga nagmamine ng Pi, yung people icon, 0 out of 7 yung nagmamine sa mga members natin. So, anong gusto kong sabihin dito? Kasi na-observe ko parang ang hirap sa maraming mga ibang, yung sa ibang nag-install ng Pi app or nung nalaman nila yung Pi Network, sa umpisa lang sila consistent pero in the long run, hindi na sila nagiging consistent, okay? Gusto ko lang ipaintindi na itong ano na to, itong pagmamay ng Pi na ito, libre siya, i-click mo na lang every 24 hours tapos hindi pa magawa, okay? Kasi ang nangyayari kasi kapag mataas na mataas lang yung presyo ng Pi, tsaka lang yung tendency kasi ng tao, doon lang siya nag-grind, okay? Dapat ang magiging behavior natin consistent tayo regardless kung ano yung price action ng Pi, mababa man siya or hindi. Dapat patuloy pa rin tayong mag-mine. Alalahanin natin libre mo lang yung nagagawa. Ako, nasasabi ko to kasi nakapag-take profit na tayo sa Pi Network, fully KYC tayo, validator din tayo sa Pi Network. So, alam ko talaga na kapag ka nag-invest ka dito ng time, pipindutin mo na nga lang, ilang segundo lang yun eh. Diba? Hindi mo pa magawa. Kung gusto nyo ng matinong kasama na magmamine, kung halimbawa wala pa kayong Pi app, gusto nyo mag-install ng Pi account, nakapag-research kayo and decided kayo na i-push through, okay, yung pag-support and naniniwala kayo sa Pi Network ecosystem, ang Pi referral code ko is Nicobet1208, okay? Fully KYC'd ako, okay? So, ang ibig sabihin ng fully KYC'd, kung kasama mo ako na member na magmamine sa circle mo,
okay, sa trust circle mo, kagaya nito, yung mga unverified balance mo, in the future, matatransfer yan dito sa transferable balance and eventually going to your mainnet wallet balance, okay? Kasi fully verified na ako, yun lang naman yung requirement eh. Tsaka, consistent talaga ako na nagmamine ng Pi every 24 hours, okay? May mga times na lumalagpas ako ng 24 hours, gawa ng trabaho. Syempre, minsan tulog tayo, alam nga naman ano, gagawin ko doon, tulog ako. Pero the moment nagising ako, talagang nasa habit ko na yung ano, i-check yung Pi para lang i-click itong pag yung mine option dito sa Pi. So hindi ako pumapalya. Yun yung gusto kong sabihin, okay? And ito yung isa pa sa important na gusto kong i-reiterate, okay? Para sa mga regardless kung naniniwala ka sa Pi or basher ka ng Pi, wala akong hindi to yung issue doon, pero ang gusto kong ipaintindi, dapat ninyong malaman na ang Pi network hindi to kagaya ng ibang mga cryptocurrency na may initial coin offering or ICO na tinatawag. O ano namang ibig sabihin nun? Ipapakita ko sa inyo itong statement ng Pi Network sa isang article nila. So directly galing to sa Pi Network, kaya hindi to gawa-gawa. Talagang legitimate information ito. Kita nyo naman sa website, mine.pi.com. Okay? Pi Network Account Safety. Okay? Pwede nyong basahin yan at your own pace. Okay? I-search nyo lang sa Google. Or pwede nyong puntahan directly sa Pi app ninyo, pero ito yung gusto nating i-highlight dito. Okay, remember that Pi is mined for free on the mobile app through contributions to the ecosystem, but it is currently not for sale, okay? So, to set your expectation, medyo matagal na tong article na to, na-post ito before ma-list ng Pi sa mga centralized exchanges, okay? So, Pi Network is not running on any ICO or any type of crowdfunding sales of Pi coins. Okay. Ngayon naman, check natin si ChatGPT. Okay. Tinanong ko si ChatGPT kanina, did Pi Network launch in ICO? Okay. Pi Network conducted an initial coin offering or ICO as part of its transition to the open network phase, which officially launched on February 20, 2025. Okay. So, before February 20, 2025, in the past 6 years, walang ICO yung Pi Network, okay? So, this marked the end of the enclosed mainnet phase, okay, yung February 20, 2025, and enabled external connectivity for the Pi token, okay? Following the open network launch, Pi tokens became tradable on several major exchanges, including OKX, MEXC, and BitGet. The token initially traded above $1 but experienced significant volatility with its price dropping by 15% shortly after the launch. Okay, so sell mentality. Ako hindi ako magpapahipokrito. Nung na-transfer ko rin talaga yung Pi sa mainnet wallet ko, syempre nag-take profit ako kasi gusto kong pakinabangan yung na-mine natin na Pi coins. Okay, pero yun nga sinasabi ko, dahil nakapag-profit na ako, lahat ng mga susunod na matatanggap kong Pi, hindi ko muna siya basta-basta ibibili. Ang totoo nga niyan, naka-ready na ako mag-commit basta matransfer lang yung natitira kong unverified balance sa second migration ng Pi network, okay? So, despite the price fluctuations, the Pi Foundation has been proactive in promoting Pi adoption. They launched Pi Network Ventures, a 100 million startup fund aimed at accelerating real-world use cases of the Pi token, particularly in AI, and the fintech sectors. Okay. Disclaimer statement for our crypto bayanihan Web3 wallets. Okay. All the information on our website is published in good faith and for general information purposes only and not financial advice. Okay. I encourage everyone to always do their own research whenever engaging in the volatile world of cryptocurrency. Maraming salamat. See you sa next video natin.